Makalipas ang ilang sandali, ipinikit na ni Chin Shu ang kanyang mga mata, at nagsimula na itong nag-meditate. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtagumpay niyang naabot ang ikalawang antas ng martial realm. Natuwa naman ang ating bida dahil napakasarap nga raw sa pakiramdam na madali lamang itong lumalakas. Dahil sa magandang resulta ng nakukuha ng ating bida sa pag-inom ng mga pills, nagtuloy-tuloy lang ito sa pag-inom hanggang umabot siya ng martial realm sa ika-9 na antas. Habang naglalagablab ang apoy sa paligid ng ating bida, seryosong sinabi ni Chin Shu, malapit na nga raw itong maka-breakthrough sa Dharma realm, at wika din niya na matapos niyang lunukin ang 10 vitality pills, punong-puno ng sigla ang kanyang katawan. Pagkalipas ng ilang saglit, napalingon si Chin Shu sa malapit na bato. Sa unang tingin, karaniwan lamang ito, ngunit nang tumama ang liwanag ng apoy mula sa pader, unti-unting lumitaw ang mga nakaukit dito. Ang mga simbolo sa bato ay kakaiba, mistulang mula pa sa pinakalumang panahon, parang may sariling buhay ang mga letra, kumikislap sa dilaw na apoy, at bawat galaw ay tila may kasamang bulong ng sinaunang panahon. Sa pagsusuri ni Chin Shu sa batong ito, bigla na lamang niyang nabasa ang nakaukit sa bato, na ika-16 na pwesto, Chin Shu, ang ika-18 anak ng Yawaman. Sabi ng ating bida, mukhang isa itong talaan ng isang ranggo, at napatanong din ito, kung ito ba ang ranggo sa landas ng dakilang emperador. Sa ngayon, siya ang nasa pinakahuling pwesto, at marami-rami pa ang nasa unahan niya. Pagkatapos nito, sinuri niya ng mabuti ang buong bato, at dahil dito, napansin niya na may daan pala sa likod nito, at dahil doon, napansin ni Chin Shu ang isang kakaibang tanawin habang siya'y nasa landas ng dakilang emperador, may isang tao na tila nangingisda sa gitna ng landas. Naisip ni Chin Shu na kung bakit nga raw may nangingisda sa landas ng emperador, dahil sa pagtataka ni Chin Shu, dali-dali naman itong pumunta sa lokasyon ng lalaki. Narating na ng ating bida ang lokasyon ng isang senior, pagdating niya roon, nadatnan niya ang lalaki na may suot na sombrero sa ulo, at masaya itong nagsalita na may nahuli na nga raw siya sa kanyang fishing rod. Ang nakuha ng senior, isang dambuhalang dragon na naglalagablab sa apoy at kidlat, hindi basta-basta ang pamingwit niya kung ganito kalupit ang kanyang nahuli, para bang isa itong makapangyarihang nilalang mula sa isang alamat. Kaya napamura na lang si Chin Shu nang malaman niya ang nakuha ng senior, na isang makapangyarihang dragon. Dagdag din niya, ang tunay na dragon ay hindi pa tuluyang nawala sa mundo, pero hindi na ito basta-bastang makikita, at ang senior na ito, nahuli niya ang isang buhay na dragon. Itinaas na ng senior ang kanyang kamay habang nagpapalabas ito ng chi, at sabi niya na matagal na siyang nangingisda, at sa wakas, nahuli na nga raw niya ito ngayon. Sa sumunod na tagpo dahil sa ginawa ng senior, ang gintong dragon ay hindi na gumalaw, at kumikislap din ito sa tindi ng enerhiya, kasabay ng pag-ikot nito sa ere, pinasok niya ito sa kanyang mahiwagang bag. Pagkatapos nito, sabi ng senior sa ating bida, siya nga raw ang nagdala sa kanya ng swerte. Masayang sinabi ni Chin Shu na huwag nga raw magbiro ang senior, dahil ang gintong dragon na ito ay hindi lang basta nahuhuli dahil sa swerte, ito ay dahil sa kanyang walang kapantay na lakas. Sabi din ng ating bida, ang paghuli ng dragon ay parang paghuli lang ng isang bulate, sadyang kahanga-hanga nga raw ang ginawa ng senior. Kaya napaisip si Chin Shu na hindi madali para sa senior na ito na manghuli ng mga dragon sa landas ng dakilang emperador. Natuwa naman ang senior sa sinabi ng ating bida, dahil masyado na nga raw ang papuri nito sa kanya. Sabi din ng senior, ang mga nagnanais tahakin ng landas ng emperador ay kailangang harapin ng matinding hamon, kabilang ang paghuli ng mga dragon, na maaaring maging simbolo sa mga makapangyarihan o mapanganib na kalaban. Ayon pa sa kanya, ang mga taong nasa landas ng emperador ay may mataas na pag-iisip, mayabang, walang puso, at tila likas na marangal, mga katangiang malayo sa karaniwang tao. Pagkatapos nito, winasiwas ng matanda ang kanyang kamay, kaya ipinakita niya ang mga bagay na maaaring pagpilian ng ating bida, may gintong susi, mahiwagang aklat, bulaklak, at isang kakaibang item. At ayon sa patakaran, kapag unang beses na dumalaw sa lugar na ito, kailangang bigyan ng isang bagay mula sa mga dala ng tagapangalaga. Ipinakita niya ang mga bagay na pwedeng pagpilian at sinabi niya lang ang mayroon siya sa ngayon. Pinapili niya si Chin Shu ng isa sa mga gamit. Nagtanong si Chin Shu sa senior kung pwede niyang piliin ang kahit anong gamit na suot o dala nito. Pumayag naman ang matanda at sinabing malaya nga raw pumili ang ating bida.
Ang unang pinili ni Qin Shu ay ang fishing rod ng senior, pero bigla itong nagalit at tinawag siyang traidor. Ayaw ibigay ng senior ang pamingwit dahil gamit daw niya ito araw-araw sa kanyang libangan. Dahil doon, pumili na lang ang ating bida ng maliit na basket na puno ng gintong dragon. Pero ayaw rin itong ibigay ng senior, sabay sabi nito na hindi nga raw din ito pwede. Pinaalala ni Qin Shu sa senior, sinabi ng senior na pwede niyang piliin ang lahat ng nasa katawan niya. Pero agad siyang pinagsabihan ng senior at galit na sumigaw na hindi nga raw ito pumapayag. Matalino at may paninindigang sinabi ni Qin Shu na ang sinabi ng senior ay naaayon naman sa mga patakaran, ngunit napansin din niya na tila pwede rin palang lumabag sa patakaran ang mga senior mismo. Nagalit ang senior at mariing itinanggi na lumabag siya sa mga patakaran. Sinabi niya kay Qin Shu na kung kaya nitong lakarin muli ang daan at humarap sa kanya sa pangalawang pagkakataon, sa kanya kikilalanin ang kanyang sinabi. Pinaalalahanan ng senior ang ating bida, na hindi dapat siya maging mayabang, ipinahayag ng matanda na kakaunti lang ang Emperor Path sa mundo, at karaniwang isang beses lang ito maaaring buksan ng isang cultivator sa buong buhay nila. Dagdag pa niya, kung susubukan niyang buksan muli ang parehong landas sa ikalawang pagkakataon, imposibleng mangyari yon. Ngumiti ang ating bida at sinabing nakalimutan din niyang ipaalam sa senior na hindi siya ang nagbukas ng Emperor Path na ito, ngunit dahil hindi dumating ang tunay na may-ari ng landas, siya na ang papalit at haharap para dito. Sa narinig ng senior na patahimik ito saglit, ngunit matapos niya itong maproseso ang kanyang nalaman. Dali-dali niyang inutusan ng ating bida na umalis na nga raw ito sa landas ng dakilang emperador. Kalmado lang sumagot ang ating bida, at sinabi niya sa senior na huwag nga raw ito magalit. Sa halip, inisip niya na baka nga raw ito nagagalit ay dahil matanda na ito at nag-iisa sa lugar na yon, baka nga raw nakakaramdam na ito ng kalungkutan. Matapos sabihan ni Qin Shu ang senior, agad itong napikon, sinigawan niya si Qin Shu at sinabing hindi niya kailangang aliwin ang kanyang pagkabagot, nagalit siya at sinabi na matagal na siyang naruroon, nag-iisa at nangingisda ng buong buhay niya. Hindi niya inasahan na sa araw na yon, makikita siya ni Qin Shu. Kaya nagpasya na ang senior na magpatuloy na at sinabi niya kay Qin Shu, magpatuloy na nga raw sila, dahil nakikita niya nga raw na napakaswerte ng ating bida, pero wala nga raw itsura si Qin Shu na isang dakilang emperador. Tinanong na ni Qin Shu ang senior kung maaari pa niyang piliin ang mga lumulutang na bagay sa harap niya. Sumagot ang senior na hindi na maaaring baguhin ang patakaran, kailangan lang niyang pumili ng isa. Tinanong din ni Qin Shu ang matanda kung ano ang espesyal sa mga kayamanang nasa harap niya. Nais niyang malaman kung ano ang kakaiba o mahalaga sa mga ito bago pumili. Sinagot naman ito ng senior, kaya tinuro niya ang isang susi. Ipinahayag ng senior habang hawak nito ang susi, na ang mysterious origin ay may kakayahang buksan ang isang misteryosong lugar na tinatawag na Unknown God's Realm. Napakahalaga ng susi na ito, kaya nagdadalawang isip ang senior, kung ibibigay niya ito sa ating bida, lalo't kilala niya itong tuso, sa isip-isip niya, baka siya pa ang may sahan kaya naisip niyang linlangin na lang ito, sinabi rin niya sa sarili, mas maanghang ang matandang luya, na nagpapahiwatig na mas marami siyang karanasan at hindi siya basta-bastang maloloko. Sa kabila ng plano ng senior, nagulat siya nang kusang kinuha ni Qin Shu ang susi at sinabi pa nito, makikinig nga raw ito sa nakatatanda. Dahil dito, nagulantang ang senior at hindi makapaniwala sa nangyari. Tumalikod na ang senior, kaya nagtanong si Qin Shu na kung ayos lang bang araw ito. Sinagot naman ito ng senior na ayos lamang ito, kaya inutusan na niya si Qin Shu na umalis ng araw ito. Habang papalayo si Qin Shu, humarap siya muli sa senior at nagsabi, Senior, may landas pa patungo sa daan ng dakilang emperador. Gusto niyang tahakin ito muli. Baka sakaling may makilala pa siyang mabubuting tao na kagaya niya sa daan. Matapos magpasalamat ni Qin Shu at sabihin sa senior na nais niyang sundan muli ang landas ng dakilang emperador, tahimik lang nagagalit ang senior, wala itong sinagot at nanatiling nakatalikod. Habang paalis na si Qin Shu, bigla na lamang siyang tinamaan ng malakas na enerhiya. Isang galit na sigaw ng senior na lumayas ng araw ang ating bida dito, kaya sa isang iglap, tinapon siya ng puwersa palayo. Pagkatapos palayasin si Qin Shu, ipinakita ng senior na parang siya ang may kontrol sa sitwasyon, tumayo siya sa harap ng malaking haligi ng apoy na may ukit ng mga pangalan ng mga taong nasa landas patungo sa pagiging dakilang emperador.
May 9 na landas ang maaaring tahakin para maging dakilang emperador, pero karaniwan, ang mga pangalan ay lumilitaw lamang kapag ang isang tao ay nasa 3 landas na. Ngunit si Qin Shi, kahit hindi pa sumusunod sa yapak ng mga nakaraang emperador, ay nakapasok sa ika-16 na pwesto sa listahan sa unang subok pa lang niya. Itong araw ay isang pambihirang tagumpay. Ang senior ay natuwa sa resulta at sinabi na si Qin Shi ay may magandang kapalaran at walang emperador sa kanyang daan. Ibig sabihin, siya mismo ang gumagawa ng sariling landas, kaya naman, sinabi niya na si Qin Shi ay karapat-dapat abangan sa hinaharap. Malilipat na ang tagpo sa labas, sabi ng mga cultivator na hindi na nga raw nila kailangan pang maghintay kay Qin Shi, sang-ayon naman ang isa, na nagsabing baka nga raw nahulog na sa loob ang ating bida. Isa sa kanila ay nagpayo, na dapat ay magkaroon ng kamalayan ang bawat isa at tahakin ang sarili nilang landas. Kapag sinubukan nilang gayahin ang landas ng iba, madali silang mapapahamak at maaaring mamatay. Sinabihan na ni Qilin ng Holy Mother na huwag nang maghintay pa at maaari na niyang ipamahagi ang mga pitch. Dagdag pa niya, panahon na para isagawa ang pinakamahalagang seremonya ng paliligo para sa mga banal na dalaga. Napanganga naman si Yuer sa kanyang narinig, dahil ayaw niya nga raw itong kasamang maligo. Sinabi ng Holy Mother na masyado nang matagal sa loob ang ating bida, at baka may hindi inaasahang nangyari na dito. Ngunit si Bai Zuo ay tila hindi nag-aalala, ayon sa kanya, daan lang naman yun patungo sa dakilang emperador kaya wala raw dapat ikabahala dito. Sa katunayan, baka raw nag-e-enjoy pa ang ating bida sa loob. Kaya wala na lamang nasabi ang Holy Mother sa sinabi ni Bai Zuo. Pinag-uusapan ng mga cultivator ang tungkol kay Bai Zuo na may pambihirang talento ngunit puno ng kayabangan. Isa sa kanila ang nagsabi na masyado raw nilang pinupuri ang ika-18 anak ng Diyos. Ngunit ang isa, tila may masamang balak, sinabi niyang pagkatapos ng araw na yun, mamamatay ang ating bida at pati si Bai Zuo. Pagkatapos ng pahayag, sabay-sabay silang naghiyawan. Sinabi din ni Luo yun, ito na ang katapusan ni Qin Shi, kung hindi siya namuhay ng maayos, mauuwi siya sa kapahamakan. Samantala, si Luo Guandao ay may ibang kutob, ipinapahiwatig niya ang tiwala niya kay Qin Shi at ramdam niyang ligtas pa rin ito kahit sa gitna ng panganib. Ipinapahayag din ni Luo yun ang kanyang pagdududa sa kaligtasan ni Qin Shi, dahil sa pagiging mortal nito, para sa kanya, imposibleng makaligtas si Qin Shi sa ganitong kalagayan dahil wala itong taglay na kapangyarihan o immortalidad na magliligtas sa kanya sa panganib. Pagkatapos nilang magsalita sa kalagayan ng ating bida, bigla na lamang yumanig ang buong paligid, sa hindi inaasahang pangyayari, nagbitak-bitak ang sahig at tila sumabog ang buong paligid, isang matinding enerhiya ang lumaganap sa landas ng dakilang emperador. Sabi ng mga cultivator habang papawala na ang landas ng dakilang emperador, nagulat at nagbunyi ang mga cultivator, isa sa kanila ang nagsabi, tingnan nga raw nila na nagsisimula ng maglaho ang landas ng dakilang emperador, tumawa din sila ng malakas at sinabi din nila, ang ika-18 anak ng Diyos ay hindi na talaga makakaalis ngayon. Bumalik naman ang tagpo sa ating bida habang lumilipad dito pauwi, nang biglang napatigil siya dahil nasisira ng araw ang landas ng dakilang emperador. Pagkatapos nito, bumaba din ito kaagad upang suriin ang daan ng dakilang emperador. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang lumapit sa kanya ang gintong enerhiya. Napalibutan siya ng gintong enerhiya habang unti-unting bumabalot sa buong katawan niya. Sabi din ni Qin Shi habang pinipikit na niya ang kanyang mga mata, na ito nga raw ang pinakamalaking enerhiya ng batas ng heaven at earth. Habang lumulutang si Qin Shi sa gitna ng nagliliyab na gintong enerhiya, napansin niyang libu-libong alon ng batas ang bumabalot sa kanya. At hindi niya nga raw ito kayang i-absorb ng sabay-sabay, ngunit lahat ng iyon ay dumikit sa kanyang katawan. Napaisip siya kung ito na nga ba ang tunay na gantimpala ng daan ng dakilang emperador. Bumalik naman ang tagpo kay Luo Yun at kay Luo Guandao. Sinabi ni Luo Yun sa kanyang kapatid na hindi na nga raw babalik si Qin Shi dahil nasisira na nga raw ang landas ng dakilang emperador, kaya labis na lamang ang pag-aalala ni Luo Guandao sa ating bida. Ngunit sa kabila noon, bigla na lamang yumanig ang lupa sa kanilang kinatatayuan, at dahil doon, bigla na lamang nagliwanag ang landas ng dakilang emperador, at kasabay nito ang paglabas ng ating bida. Sa pagkakita ni Taba kay Qin Shi, dali-dali naman itong sumigaw ng napakalakas, na nakabalik na nga raw ang ating bida, at pati si Luo Yun ay nabigla din dahil imposible nga raw na buhay pa ang ating bida dahil wala nga raw itong kakayahan.
Habang pinagmamasdan si Qin Shu ng mga cultivator, nagtaka sila kung ito na ba ang gantimpala sa landas ng dakilang emperador. Ang buong katawan niya ay kumikislap sa gintong liwanag, dahilan upang magtanong ang mga nakasaksi kung gaano karaming batas ang heaven at earth ang kayang i-absorb ni Qin Shu. Lalo pang lumalim ang pagkamangha ng mga naroroon, napansin nilang bawat liwanag ay isang batas ng kalikasan. Napaisip sila kung anong uri ng pagsubok ang pinagdaanan ni Qin Shu sa loob ng lugar na yon, at kung ito ba ang totoong kinatatakutan sa landas ng dakilang emperador. Nainis naman dito si Qilin dahil hindi niya matanggap na buhay pangaraw ang ating bida. Habang si Yu ay naiiyak naman sa pag-aalala dahil nakita niya ang kanyang minamahal na ayos lang, kaya sinabi niya din ito sa Holy Mother. Ayon sa Holy Mother, hindi lamang basta bumalik si Qin Shu mula sa landas ng dakilang emperador, ang kanyang karanasan ay tila hindi pangkaraniwan at napakatindi. Sinabi din ng mga cultivator na ang kapangyarihan ng heaven and earth ay inaabsorb na lahat ito ng ating bida. Pagkatapos ni Qin Shu sa kanyang ginagawa, mabilis naman itong bumaba habang nagpapalabas ito ng malakas na pressure, at sa pagbaba nito, sinabi pa niya sa lahat na nakabalik ng araw ang bida. Matapos ang pagbabalik ng ating bida, nagtatakang nagsalita ang Holy Mother kung ano ang pinagdaanan ng ating bida sa tinatawag na Path of the Great Emperors, at kung bakit inabot ng ganoon katagal bago siya lumabas mula roon. Gayunpaman, iginiit niya na kung hindi ito maaaring pag-usapan sa ngayon, ayos lang din at maaaring hindi na ito sabihin ng ating bida. Sumagot ang ating bida, wala naman daw talagang espesyal, nakasalubong lang niya ang isang matandang lalaki na tila malungkot, kaya kinausap niya ito saglit. Ngunit sa huli, dahil sa masungit na ugali ng matanda, siya ay itinaboy nito palayo. Nagtaka naman dito ang mga cultivator kung anong araw ang ibig sabihin ng ating bida. Nagtanong din ang Holy Mother, kung napuntahan niya bang araw ang landas ng dakilang emperador. Sinabi din ng mga cultivator na bagamat kamangha-mangha ang pagbabalik ng ating bida, dudang araw sila kung may tunay nang nakasunod sa landas ng dakilang emperador. Para sa kanya, puro kayabangan lang ang kanyang mga sinasabi, dagdag pa nila. Kung titingnan mo ang isang tao, parang sinasabi nilang siya na agad ang emperador, na para sa kanya ay isang malaking kasinungalingan. Wala naman pakialam ang ating bida sa mga sinasabi ng mga hangal, kaya sinabihan niya ang mga ito na hindi niya nga raw sasayangin ang kanyang oras sa mga mahihinang nilalang. Sinabi ng Holy Mother, walang hanggan ang landas ng emperador, at bawat isa ay may kanya-kanyang kapalaran, kaya hindi imposible na ang ating bida ay makakita ng isang tao na nasa landas ng emperador. May tala rin na minsan nang nakatagpo ang Panginoon ng Yao Qi ng isang naunang nilalang sa landas ng emperador. Sinabi din ng isang babae, bago pa man naging dakilang emperador, may nakilala muna siyang isang tao sa landas ng mga emperador, at ngayon, nararanasan din iyon ni Qin Shu. Sinabi din ng mga hangal na itong araw ay isang malaking kalokohan. Sabi ng Holy Mother sa mga hangal, ang paglalakbay ni Qin Shu sa landas ng dakilang emperador ay tunay na kahanga-hanga. Ipinahayag din niya na ngayong araw, ang Secret Peach ay mapupunta sa ating bida, isang tanda ng pagkilala sa kanyang potensyal at tagumpay. Sa narinig ng ating bida sa sinabi ng Holy Mother, labis naman itong natuwa, dahil sa kanilang matagumpay na misyon na makuha ang Sacred Peach, masigla siyang nakipag-apir kay Bai Zuo bilang tanda ng kanilang tagumpay at kasiyahan. Napanganga naman dito ang mga hangal dahil sa narinig nila sa Holy Mother, lalo na si Qilin wala na itong nasabi kundi ang manahimik. Napansin naman ito ng ating bida, kaya dali-dali niya itong inasar sa pamamagitan ng pagpapakita nito sa kanya ng Secret Peach. Kasabay nun, kinausap naman ni Qin Shu si Luyo na pwede niya nga raw hawakan ang Secret Peach na ito, dahil magkamag-anak naman sila, ngunit hindi naman nagsalita dito si Luyon at wala itong pakialam sa sinasabi ng ating bida, at habang si Luo Guan daw naman ay natatakam na lamang ito sa Secret Peach. Pagkatapos nito, agad niyang pinuntahan si Bai Zuo upang ibigay ang gusto nitong Secret Peach. Namangha si Bai Zuo nang makita ito, hindi siya makapaniwala na nasa harapan na niya ang pinakahihintay niyang bunga. Kasabay nun, binigay na ni Qin Shu ang Secret Peach, at habang masayang hawak-hawak ni Bai Zuo ang Secret Peach, masiglang sinabi ni Qin Shu na humanap na siya ng magandang lugar kung saan niya ito maaaring kainin. Makalipas ang ilang saglit, tumayo sa harap ng lahat ang Holy Mother at mahinahon itong nagsalita sa lahat. Matapos tikman ang mga peaches, susunod na ang pinakamahalagang bahagi ng Jiaoqi ceremony, ang sabayang paliligo.
Isang tradisyonal at mahalagang bahagi ito ng seremonya ayon sa kanilang kultura, kaya pinahayag na ng Holy Mother, na dumiretso na nga raw sila sa endless pool upang makilahok sa kompetisyon, ang mananalo ay magkakaroon ng karapatang maligo kasama ang Holy Maiden, at makakakuha nga raw din sila ng napakalaking benepisyo mula rito. Sa mga narinig ng mga patay gutom na hangal, bigla na lamang silang naging excited sa mangyayari.